Kasagsagan nito ng pandemya, ang isa sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan, ang COVID-19 pandemya ng buong mundo. Hindi lamang si Senti ang apektado ng pandemyang tumatak na sa kasaysayan, maging sa buhay ng mag-asawang Senti at Lyra na minsang lumaban sa hirap ng pamumuhay dahil sa pandemyang nanalasa at kumitil ng maraming buhay. Ngunit nagdala rin ng swerte sa ibang tao, depende sa sitwasyong kinasasadlakan ng bawat isa. Kay Senti, hindi niya nasabing malas, ngunit hindi rin niya masabing swerte dahil kakambal ng swerte niya yung pagsubok niya sa buhay. Paano yan, Senti? Wala ka ng trabaho. Paano na tayo makakakain nito? May babayaran pa tayong upa ng bahay. Reklamo ng asawa niyang si Lyra. Nakasimangot itong nakatingin sa kanilang mga resibo ng bayarin sa kuryente at tubig. Ibebenta na lamang natin itong mga gamit natin sa bahay. Uuwi na tayo sa probinsya nang sa ganun ay hindi tayo mabaon sa utang. Doon kahit paano mabubuhay tayo kapag may tanim tayong mga gulay o kung anumang produktong bukid. Tiyak na mabenta ngayon dahil kulang ang supply ng lungsod. Saan tayo uuwing probinsya? Sa inyo? Ayoko, Senti. Alam mo naman na mainit ang ulo ng nanay mo sa akin. Baka hindi ako makapagtimpi. Mahal, wag mo namang patulan si Nanang. Matanda na yun. Hayaan mo na't pansamantala lang naman tayong titira sa bahay. Gagawa ko ng sariling atin. Ihingin ko ang aking parte ng lupa. Magsasaka na lang ako para hindi tayo magutom. Ano ba yan, Senti? Nakakainis. Wala man lamang akong magawa. Wala akong magawa kundi pumayag kaysa magutom kami ni Makoy. Pasensya na, mahal. Wala tayong magagawa dahil to sa pandemya eh. Mabigat ang loob na ibinenta ni Lyra ang mga naipong gamit sa bahay, maging ang kaunting alahas nito at iyon ang baon nilang pera pauwi sa probinsya. Masaya silang sinalubong ng kanyang ama habang ang kanyang inay mabigat ang muka. Noon pa man ay ayaw na nito kay Lyra. Kaya maging si Lyra ay ayaw rin sa presensya ng nanay ng asawa. Para siyang nasa gitna ng nag-uumpogang mga bato. Ngunit kailanman ay hindi niya sinukuan ang sitwasyon. Kailangan pa rin niyang pumagitna sa lahat ng bagay. Kailangan niyang respetuhin ang ina. Kailangan din niyang protektahan ang asawa. Nasa gitna lamang palagi. Hiniling niya sa mga magulang na hingin ang kanyang parte ng lupa dahil wala siyang magiging hanap buhay. Pumayag agad ang kanyang ama para na rin hindi siya malayo sa mga ito. Itong palayan natin sa basakan na maging parte mo, Senti. Nasabihan ko na ang mga kuya at ate mo. Total naman ay ikaw ang bunso. Hindi na sila magrereklamo kung ang basakan ang napunta sa iyo. Salamat sa lupang ibinigay niyo, tay. Malaking bagay na ito para sa amin. Kung hindi lang naman matigas ang ulo mo edi isa ka na rin sanang pulis ngayon. Palibasa hindi mo kasi iniisip ang kinabukasan eh. Tay, nakaraan na po yun. Huwag na lang po nating ibalik pa. Sayang lang kasi ang oportunidad. Sinayang mo lamang. Tapos na nga po yun, tay. 10,000 beses ko na po yung pinagsisihan. Huwag niyo na pong ipaalala pa sa akin. Napailing na lamang ang kanyang ama dahil sa hindi niya pakikinig dito. Napagtanto rin naman niya ang kanyang kamalian. Ngunit tapos na siyang magsisi. Ayaw niya ng paulit-ulit. Hindi niya kailangang parusahan ang kanyang sarili ng paulit-ulit din. Marami din namang hindi nakapagtapos. Ibang kwento na nga lamang. Pero naging maganda rin naman ang buhay. Nagsumikap para may taguyod ang pamilya. Ganoon ang kanyang ginawa. Kahit minsan ay hindi niya ginutom ang kanyang pamilya. Iyon nga lamang at walang dapat pang luho. Dahil tama lamang para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw ang kanyang kinikita. Minsan nga nagkakautang pa siya. Bukas na natin iikutin ang lupain. Pupunta na ako ng sabungan ngayon. Huling araw na ng sabong. Sayang kasi hindi ko may sabong ang aking tandang. Kapag nanalo yun ay malaking pera na naman. Hindi ko na kailangan pang magsaka. Piyesta nga pala ngayon sa sityo natin pero bawal ngayon ang pakikihalubilo sa mga tao. Delikado, tay. Hindi man lamang pinagbawal ng kapitan. Sikreto lang. Kaya nga walang tugtog, walang musika at sayawan kasi bawal. Itong sabong lamang ang nagpapatuloy
kasi nakahiligan na ng mga taga rito kaya matulog ka na lamang muna. Marami pa namang piyesta ang darating sa mga susunod na taon. Hindi naman permanente itong pandemyang to. Mawawala rin ito. Sige tay, saka na ako sasama sa'yo. Mag-ingat ka po. Bilin niya rito. Kinabukasan ni maaga nilang tinungo ang basakan. Itinuro sa kanya ng ama ang hangganan ng lupaing sakop ng kanyang parte. Itong puno ng tagum ang siyang palatandaan mo. Mas mainam na dito ka magtayo ng bahay. Itong puno ng tagum ay isang swerte, kaya wag mong puputulin ha. Sige po tay, pero itong punsod sa gilid ng tagum, maaari bang gibain? Lumalaki na yata ito eh. Wala naman ito dati, di ba? Nako, iyan ang wag na wag mong gagawin anak. Wag mong sirain ang bahay na yan. Bakit naman hutay? At anong bahay? May naninirahan dyan kaya huwag kang magtangka na sirain yan kung ayaw mong magkaproblema sa buhay mo. Isang nuno ang nagmamayari niyan. Akala ko naman 1980s pa yung mga ganyang paniniwala tay. May naniniwala pa rin pala sa ganyan hanggang ngayon. Loko kang bata ka. Hanggat narito tayong mga tao, nariyan rin silang mga elemento. Kaya huwag kang magbiro ng ganyan. Tulad natin ay may buhay din silang taglay. Ganun pala yun tay. Hindi siya nagpapaniwala sa mga ganong bagay, ngunit inirerespeto niya ang mga paniniwala ng mga matatanda. At naniniwala rin siya sa kanyang ama dahil marami na itong nakasagupang mga elemento. May gabay nga ito noong elemento ayon dito, ngunit walang ibang nakakakita. Tanging si Mang Oka lamang ang nakikihalubilo sa kanyang gabay na elemento. Minsan na rin niyang narinig sa mga kapatid at ibang kaanak na siyang magmamana ng pagiging albularyo ng kanyang ama. Ngunit wala sa bokabularyo niya maging katulad ng ama. Wala nga siyang alam sa mga sinasambit nitong Latin. Ang kanyang asawa'y takot sa naging kwento ng kanyang ama kaya hindi itinuloy ang pagtayo ng bahay sa gitna ng kanilang palayan. Doon na sila nagpatayo ng bahay sa baryo. Bumili sila ng kapirasong lupain sapat na para makapagpatayo ng bahay. Madalas sa kanyang pag-aararo sa bukid ay inaantok siya, kaya laging sa ilalim ng punong tagum siya tumatambay para matulog. 12:00 ng tanghali yon. Gusto niyang umidlip na sana dahil dinuduyan siya ng antok nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ng isang maliit na nilalang. Parang sombrero ni Santa Claus ang suot nito sa ulo. Kulay puti nga lamang. Nakangisi itong nakatitig sa kanya. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata. Alam niyang inaantok siya ngunit malinaw na gising ang kanyang diwa. Hindi pa siya tulog. Teka, seryoso ba to? Oo naman, seryoso ako. Hindi ako magpapakita sa iyo kung hindi ako seryoso. Totoo nga. Kinakausap mo ko? Oo, ikaw nga ang kausap ko. Ilang araw na kitang pinagmamasdan. Natutuwa ako sa iyo sa totoo lamang. Talaga ba? Oo, ako nga pala si Lark, isang duwende. Dito ako sa maliit na punso nakatira. Ngunit dahil malapit ako sa puno ng tagum, ay naging alaga ako na rin ng punong ito. Madalas dito ako nagtatambay. Ganun ba? Makisilong lang sana kung pwede. Kaya ka ba nagpakita dahil ayaw mo na nandito ako? Hindi abay, pwedeng kang tumambay dito lagi. Bakit hindi? Pwede mo rin akong maging kaibigan. Talaga? Sige, gusto ko yan. Marami itong naging tanong sa kanya. Natagalan sila sa pag-uusap at simula iyon ang kanilang pagkakaibigan. Isang magandang samahan at sa katagalan ng kanilang pagkakaibigan ay isang regalo ang ibinigay sa kanya ni Lark. Ano naman ito? Inikot-ikot niya yun sa tapat ng kanyang mga mata. Mahirap mahulaan kung anong bagay yon. Sinlaki ng kanyang hintuturo. Pinakamatandang ugat ng punong tagum. Kita mo yan? Nangitim na sa sobrang tigas. Naging bato na sa sobrang katandaan. Isa yang mutya at magdadala yan ng swerte sa iyong buhay. Talaga? Naku, salamat Lark. Malaking tulong ito sa pag-abot ng aking pangarap. Basta wag mong gamitin sa kasamaan. Sa kakaakibat ng mutya ay kaguluhan at inggit.
asahan mong bigla na lamang may maghahabol sa'yo. Pag iinitan ka, susubukin ng iyong pasensya at kabutihan. Ipapaalala ko lamang sa'yo, mainam na palagi ka magpapakumbaba. Paano kung sagad na? Paano kung abusado na? Depende yan sa sitwasyon. Pero ang mutya ng tago may swerte rin sa sabong. Pwede mong gamitin. Sa sabong? Tamang-tama. Pinahintulutan na ng alkalde ang pagsasabong. Kaya susubukan kong muli na sumugal gamit ang mutya na bigay mo. Matagal ko na rin pinapangarap na magkaroon ng mutya. Ikaw ang nagbigay ng sagot sa aking kahilingan, Lark. Salamat ha. Isa ka talagang swerte sa buhay ko. Masayang umuwi dala ang mutya. Pagdating sa bahay nila ay kumpulan ng mga tao. Akala niya may okasyon sa kanila. Ngunit pagdating niya ay narinig niya ang sigawan ng kanyang ina at ng kanyang asawa. Ano bang nangyayari dito? Galit at maotoridad ang kanyang boses. Umiiyak na lumingon ang kanyang asawa sa kanya habang ang kanyang inay nanlilisik ang mga mata. Akala niya inaaway na naman ang kanyang ina si Lyra. Nanang, ano na naman ba kasi yan? Dismayadong nakatingin ito sa kanyang inay. Sinabi nito na imbis itong tanongin ay bakit hindi ang asawa nito. Tinitigan niya ang kanyang asawa. Wala itong balak magsalita. Sa ganoong reaksyon nito ay alam niyang nakagawa ito ng pagkakamali. Magsalita ka, Lyra. Nakakaya ang daming taong nakatingin sa atin. Dahil hindi ito nagsasalita, ang ina nito mismo ang nagsabi. Naabutan nito ang kanyang asawa kasama ang lalaki nito at ang masama pa'y kaibigan lamang niya mismo. Kasakasama niya laging magkape sa umaga. Magkakaharap silang tatlo ng kanyang asawa sa iisang mesa. Pinagmumukha lamang siyang tanga ng mga ito. Iyon pala may ginagawa ng mga itong milagro. Kailan pa ito, Lyra? Kailan mo pa ako linuloko? Matagal na at kasalanan mo. Wala ka ng oras palagi sa akin, puro ka trabaho. Kinuyom niya ang kanyang kamay. Ito pang matapang at ito pang may ganang magalit. Sa kabila ng kanyang sakripisyo at pagod, gusto niya itong bugbugin at durugin, ngunit naalala niya ang sinabi ni Lark, ang kanyang kaibigang duwende. Kailangan niyang maging mahinahon, hindi niya pwedeng tungisan ang kanyang mga kamay. Lumayas ka, Lyra. Malaya ka nang gawin ang gusto mo. At wag na wag mo akong baligtarin dahil kahit kailan ay hindi ako naging papaya. Sadyang hindi ka lamang makontento. Gusto mo akong lumayas? Gagawin ko. Ito naman talaga ang gusto ko eh. Bulungan ng mga tao sa labas ng bahay habang siya hindi makatingin sa mga ito sa kahihiyan na dala ng asawa. Ngunit si Lyra baliwala lamang at taas na upa rin ang ginawa. Tila'y pinagmamalaki pa nito ang ginawang pangangaliwa. Nang hindi na niya matiis ang presensya ng mga tao sa paligid ay sinaway niya ang mga ito. Wala ba kayong mga trabaho? Magsiuwi kayo at atupagin ang mga sarili niyong buhay. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng mga yon. Kanya-kanyang alisan ng mga ito at tila natatakot nang makita siyang nanlilisik ang mga mata. Unang pagkakataon na umiyak siya sa sakit ng kalooban. Sobrang pagtatraidor ang ginawa sa kanya. Sariling asawa at matalik na kaibigan pa ang gumawa. Sa galit niya nasuntok niya ang kanilang dingding na sawali. Walang pakialam sa sugat na natamo ng kanyang mga kamao. Mas masakit ang kanyang puso. Umuwi siya sa bahay ng mga magulang bitbit ang nag-iisang anak. Sa kanyang ina niya ipinubaya ang nag-iisang anak nila ni Lyra. Wala namang reklamo ang kanyang inay. Nagpasalamat din siya sa ina dahil kung hindi dahil dito, patuloy pa rin siyang pinaglololoko ng asawa at kaibigan. Halika anak, may bagong kuha kong tuba. Uminom na lamang tayo. Huwag mo nang isipin pa yung bagay na yan. Pagsubok lang yan sa buhay. Sinusubok ang iyong tatag, anak. Siguro nga, tay. Akin na nga yung kamay mo. Lagyan natin ng bendahe. Ikaw talaga, anak. Hindi mo naman kailangan magwala. Ganun talaga. Hindi lahat biniyayaan ng magandang pamilya. Ng mabuting asawa, itaguyod mo na lamang mag-isang anak mo. Narito naman kami ng iyong ina, nakahanda kaming umalalay sa iyo. Salamat, tatay. Kahit papaano'y napapagaan ng lahat dahil sa inyo. Oo naman, hindi ka namin matitiis, anak ka namin eh. Paano, sama ka na sa akin bukas.
Unang araw ng piyesta sa ating baryo. Tamang-tama gusto mong dumalo sa sabong, hindi ba? Talaga ba, Tay? Bukas na pala ang piyesta. Oo, masaya ito. Sobrang tagal na wala ang sabong dahil sa pandemya kaya tiyak na maraming tao sa piyesta at sabungan. Kaso wala pa naman akong tandang, Tay. Ayokong makitaya lamang. Iyan lang naman pala ang problema. Nariyan ang mga manok panabong ko. Pumili ka sa 14 na yan, oh. Talaga, Tay? Sige, sama ako bukas. Pero paano ang panggagamot mo? Baka may maghahanap na pasyente. Nariyan naman si Maring Imbang, kapitbahay natin. Kapag wala ako sa bahay kay Maring Imbang naman sila nagpupunta. Saka minsan lang itong pistahan sa baryo natin kaya ayokong palampasin. Pasalamat tayo at binigyan tayo ng mga mabubuting kapitbahay at kababaryo na rin. Hindi lahat, Tay. Hindi lahat ng mga kababaryo natin ay may mabuting puso. Mayroon ding hudas at salot. Tumawa ito sa kanyang naging dugtong kung saan ay umabot ang kanilang usapan. Silang mag-ama lamang ang nakaharap sa 2 galong tuba. Panay ang ihi nila, patuloy ang pagtatagay hanggang sa tuluyan ng nakatulog. Ang kalasingan na nagpalimot sa kanya sa problemang kinaharap niya. Kahit isang magdamag, maibsan man lamang ang kanyang nadaramang sakit. Pakiramdam niya isang pagkakamali ang kanyang buhay. Kinabukasan pagkagising niya bumulaga ang sakit ng ulo dahil sa hangover. Sakit sa dibdib na rin dahil hindi naman maiwawaglit ng paglalasing ang kanyang problema. Tangan pa rin niya yon kahit pa nakaukit ang matamis sa kanyang muka. Ngunit kahit gano'n ang pinapakita niya, alam ng kanyang ama na masakit pa rin sa kanyang puso ang lahat ng yon. Halika na anak, magkape na muna tayo. Mukhang may hangover ka. Siguro dahil sa hindi ako sanay na uminom, Tay. Siguro paminsan-minsan kailangan mo ring uminom ng alak anak. Kailangan ng alkohol ang ating katawan. Oo nga po, Tay. Pinagbawalan kasi ako ni Lira noon. Ngayon ay malaya na akong gawin muli yon. Tumawa ang kanyang ama sabay iling. Humigop ulit ng kape bago muling nagsalita. Iba din talaga kung magmanipula ang babaeng yon. Uwi ka nito. Ngumiti rin siya. Kinuha ang tasa ng kape na ipinagtimpla nito sa kanya. Pagkatapos nilang magkape, pinuntahan agad nila ang mga alagang tandang ng kanyang ama. Pinakain, pinaliguan, pagkatapos ay pumili na siya ng tandang na kanyang nagustuhan. Ito talagang sweater ang gusto ko, Tay. Ayos lang po ba? Ay nako, sinabi ko naman di ba, kahit saan dyan. Kung gusto mong dagdagan ay ayos lamang din, walang problema sa akin. Naku, ayos na po ito, Tay. Salamat po rito. Ikaw ang bahala anak. Tuwang-tuwa siyang dinakip ang sweater na tandang. Nilalawayan pa niya ang bibig nito at sarap na sarap naman ang alagang ninanamnam yon. Yan, pampaamo kasi simula ngayon ay magiging alaga na kita. Magkatuwang tayo sa pag-abot ng aking pangarap. Pasipol-sipol siyang pagkatapos sabihin yon. Bigla niyang naalala ang bigay ni Lark na mutya. Ang sabi nito ay swerte yon sa sabong. Sa sobrang focus niya sa kanyang problema, muntik na niyang makalimutan ang kanyang mutya. Saglit niyang itinali muli ang tandang at nagpaalam sa kanyang ama na pupunta lamang sa banyo. Tinungo niya roon ang kanyang pinagubarang pantalon. Napangiti siya nang makita ang pakay niya ron. Nasa loob pa rin ang kanyang bulsa ng dukutin niya. Paano ko naman kaya ito gagamitin? Muli na naman niyang nilalaro-laro sa kamay ang bagay na yon. Nakakaaliw pagmasdan. Tila nakakahatak din ng atensyon. Ano ba yan, Lark? Hindi mo man lamang sinabi kung paano ko gagamitin ang mutya sa akin tandang. Sambit niya na tila desmayado dahil sa kakulangan ng impormasyon. Kung paano gamitin ang mutya, may maliit na usok sa kanyang harapan. Unti-unting lumipat yon sa ibabaw ng inodoro. Nakasunod ang kanyang tingin dito hanggang sa humubog ito ng maliit na figura. Alam na niya agad kung sino yon, ang kanyang kaibigang duwende. Lark, buti naman nandito ka. Bakit mo sinambit ang pangalan ko? May kailangan ka ba sa akin? Kahit yun narinig mo, kay layo-layo ng bahay na to sa punso mo. Grabe naman tayo ngayon.
Ganun talaga. Kakaiba ang taglay na kapangyarihan naming mga elemento. Kaya kapag tinawag o iniisip kami ng isang tao at kaibigan, ay walang dudang sisipot kami niyan. Ganun pala. Paano kasi gusto kong isabong ang bigay na tandang ni tatay. Hindi ko naman alam kung paano gamitin itong mutya na bigay mo sa akin. Gusto ko sanang gamitin para sa akin tandang. Para naman maging mabisa ang mutya. Yan lang pala. Ibawad mo lamang ang mutya sa tubig. Pagkatapos ay ipainom mo sa tandang na ilalaban mo sa sabong. Bago kayo pumunta ng sabungan, huwag mong ipapahawak sa iba ang iyong tandang mula sa inyong bahay hanggang sa marating mo ang sabungan. Yun lang ba yung gagawin ko? Yun lang. Tinitiyak kong walang dayaan na magaganap. Mag-ingat ka lang. Sa patuloy na pagkapanalo ng iyong tandang, makukuha niya ang atensyon ng mga sabongero. Marami ang mag-iinit ang ulo. Marami ang maiinggit at ikaw ang magiging punteriya sa huli. Bakit naman? Wala naman akong gagawing masama. Lalaban ako ng patas. Walang pandaraya. Ganyan talaga. Mga tao kayo Maraming mainggitin. Maraming hindi marunong makontento sa kung ano ang mayroon sila. Maraming ayaw malamangan. Sa bagay nga naman. Natigil lamang ang pag-uusap nang biglang nawala sa kanyang harapan si Lark nang magsalita ang kanyang ama sa labas ng banyo. Sinong kausap mo dyan, Sente? Natutop niya ang kanyang bibig. Naghanap ng kasinungalingan. Wala tay, kumakanta ako ng rap. Sambit pa niya pagkuway lumabas na. Naabutan niya ang kanyang ama na nakakunotan noo. Nakatitig sa pintuan ng banyo. Sigurado ka anak, wala kang kausap kasi parang mayroon Sigurado ka ba anak, wala kang kausap? Para kasing mayroon Opo tay, hindi pa naman po ako baliw no. Hindi ako magsasalitang mag-isa, nagrarap lang po ako. Alam mo namang sintonado tayo kaya sa ibang paraan na lamang ang pagkanta. Hindi ko naman sinabing baliw ka, pambihirang bata ito. Halika na't mag-agahan na tayo. Dumating na ang iyong ina galing sa paglalabada sa balon. Sumunod siya ritong umakyat ng bahay. Naroon na rin ang kanyang anak na kagigising lamang. Tila wala itong pakialam na wala sa tabi ang ina. Hinayaan na lamang din niya yon. Malaking bagay na hindi ito naghahanap ng kalinga ng isang ina. Mas mabilis niyang makakalimutan ang kanyang taksil na asawa. Nariyan din ang kanyang ina na nag-aalaga sa kanyang anak. Hindi nito pinababayaan ng apo. Alauna ng hapon nang yayain siya ng ama na tumungo na sa sabungan. Napainom na rin niya ng tubig na pinagbabara ng mutya ang kanyang alagang tandang. Sabik na siya sa unang pagkakataon. Dati noong kabataan niya nanonood lamang siya ng sabong. Lipangan lamang niya yon. Ngayon ay parang pagkakakitaan na rin dahil pupusta siya ng malaking halaga. Dahil sigurado siyang panalo ang kanyang tandang. Ayon na rin sa kanyang kaibigang duwende, magtitiwala siya rito dahil hindi ordinaryong bagay na magkaroon ng kaibigan na isang elemento. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makahalubilo ang mga kagaya niya. Sabik na sabik siya habang tinutungo ang sabungan. Kasama ang kanyang ama, pagdating doon ay hindi maipinta ang kanyang buka. Hindi niya naisip na posibleng magkrus ang kanilang landas ng matalik niyang kaibigan. Hanip na JR to, parang bangungot lang. Pati ba naman dito sa sabungan? Bulong niya. Tumaas ang kilay nito habang walang kurap na nakatitig sa kanya. Animo ipinagmalaki na naagaw nito ang kanyang asawa. Nailing na lamang siya habang iniisip ang bagay na yon. Kung hindi nga ito naging matapat sa kanya, dito pa kaya ilang babae na rin ang dumaan sa buhay nito dahil bukod sa sugarol, nananakit din. Kaya alam niyang darating ang araw na magmamakaawa sa kanyang asawa at kapag nangyari yon, ay hindi na niya kayang tanggapin ito. Biglang nagsalita ang kanyang ama sa likod, kaya nagising siya sa malalim na iniisip. Anak, huwag kang papatol sa gulo kung ayaw mong malasin ang tandang na panabong mo. Wala akong gagawin tay, hindi ako ganun kabastos. Huwag kang mag-alala, hindi naman kawalan sa akin ang babaeng yun tay. Mainam ngang malaman ko na mas maaga, para lang kasi akong nag-aalaga ng ahas nun. Dinig yun ang kanyang kaharap at alam niya. Sinadya niya yon
At alam niyang iba ang dating ng kanyang sinasabi dito kaya ito napaubo. Nang may laban ang kanyang tandang ay nagulat siya dahil tandang din ni JR ang kanyang naging kalaban. Pambihirang pagkakataon, pati ba naman sa tandang namin, kailangan magtapat? Kibot ang kanyang bibig. Hiyawan ng mga tao sa paligid. May bulungan, may hiyawan, may nakatitig sa kanya ng kakaiba. Ngunit hindi na niya pinansin pa ang bagay na yon. Nakapokus siya sa magandang laban ng kanyang tandang. Tuwang-tuwa siya dahil unang hirit pa lamang ng kanyang suweter ay natamaan na kagad ng tari nito ang kaliwang hita ng kalaban. Hindi may pinta ang mukha ni JR habang nakatingin sa kanilang mga alagang nagsasabong. Dismayado ito sa alaga nito. Wala siyang pakialam, lalong wala siyang nararamdamang awa pa rito. Tapos na ang kanilang pagkakaibigan, tapos na ang kanilang samahan. Hindi na yun may babalik pa. Hiyawan ng mga Kristo o mananaya sa sabong mula sa kanyang likuran. Logro 11! Dublado, dublado! Sa pula, sa pula! Sa puti! Sa pula! Sa puti! Kabila ang sigaw ng mga Kristo. Mainit ang labanan ng mga tandang nila sa ruweda ng sabungan. Kampante siya, 100%. Magiging kampyon ang manok niya. Totoo ang sinasabi ng kanyang kaibigan tungkol sa mutya. Bilib din naman siya sa tibay ng tandang ni JR. Nakatatlong sugat na ito ngunit nakakatayo pa rin. Buong lakas na lumalaban. Buong lakas na nakipaglaban sa kanyang tandang. Sige lang, lumaban ka lang hanggat kaya mo. Kasi magiging tinulat pulutan ka na mamaya. Bulong niya sa harap na naglalaban ng mga tandang. Ilang sandali pa'y umupo ito sa gitna ng ruweda. Masyado na itong nangihina kaya itinaas na ng sentensyador ang kamay nito. Tapos na ang laban at ang kanyang tandang ang panalo. Tinanong siya ng sentensyador kung ilalaban niyang muli ang kanyang tandang. Walang alinlangan siyang pumayag. Ramdam niya ang pagiging kampyon ng kanyang alaga sa araw na yon. Ang isa ko pang tandang ang lalaban sa kanya. 4 ang daladala ko. Nakakaisa ka pa lang sa akin. Tignan natin kung hindi matalo yung kayabangan mo. Wala pa naman akong ipinagmamayabang. Kawawa ka naman. Mukhang nilalamon ka na ng iyong kawalan ng tiwala sa sarili. Talaga lang ha. Tignan lang natin kung sino ang aatakihin sa puso nito. Masakit naman talaga ang maagawan, hindi ba? Oh, ng asawa ba? Buong buo ko na yun ibibigay sa'yo. Nang sa gayon, ikaw naman ang uulanin ng kamalasan. Umalakak ito sa kanyang sinabi, maging ang mga kalalakihan na naroon ay nagtawanan na rin. Ayaw na rin niya itong patulan pa. Kaya nang magsimula ang laban ng kanilang tandang, ay doon agad napunta ang atensyon ng lahat. Ganun pa rin ang laban, tila hindi napapagod ang kanyang tandang. Masyado nang halata ang init ng ulo ng kanyang kalaban. Namumula na ang mukha nito. Maging ang mga tainga nito ay halatang nagiinit na rin. Kaya pa ba ng puso natin? Baka babagsak tayo ng tahimik niya na. Anya na sa mga tandang nakatingin, ngunit ang pinariringgan na yung may-ari nito. Kalagitnaan ng laban. Mas naging maingay pa ang nasa kanyang likuran. Mga Kristo iyon sa kanyang tandang nakapusta kadalasan. Tuwang-tuwa mga itong muli dahil sa tiyak ng pagkapanalo ng tandang niya. Sigurado na yun dahil 2 sugat na naman ang natamo ng kalaban. Galit na galit si JR na nakatitig sa kanya. Tiyak ako may pandaraya kang nilagay sa tandang mo. Hindi ko ugali ang mandaya. Pwede mong silipin kung gusto mo. Taas noon niyang tugon dito. Sa huling pagpalo ng kanyang tandang ay tinamaan ito sa ilalim ng leeg. Dahilan para mangisay ito hanggang sa mawalan na ng buhay. Hindi na kontento si JR sa pagiging talo sa dalawa nitong tandang. Gusto nitong bumawi kaya inubos nito ang lahat ng dalang alaga. Hindi niya may paliwanag ang tuwang nadarama dahil pakiramdam niya ay nakapaghiganti na siya dahil lamang sa pagkatalo ng 4 na tandang nito. Sa nag-iisa niyang manok na sweater, dahil doon ay pinaginitan siya ng lalaki, may pagbabanta sa boses nito nang talikuran siya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito, tandaan mo. Hindi pa tayo tapos. May araw ka rin sa akin, Sente. Napakayabang mo. Talaga ba?
Ako pa ngayon ang mayabang. Umisi siya sa naging banta nito. Wala siyang katatakutan sa mga banta nito dahil pareho sila ng hininga. Hiram sa nag-iisang may lalang. Ang laki na naging panalo niya. Ang kanyang 5,000 ay naging 80,000 dahil sa dubladong logrohan niya. Sa 4 na sunod-sunod na pagpusta niya, ang 5,000 ay naging 10,000. Ang 10,000 ay tinodo niya sa pangalawang laban, kaya naging 20 milyon. Hanggang umabot sa 80, tuwang-tuwa ang kanyang ama. Dahil sa unang pagkakataon ay noon lamang ito nakakita ng ganong kakapal na pera. Ito ang pinahawak ni Senti sa kanyang perang panalo. Kaya hindi ito mapalagay habang hawak iyon. Habang pauwi sila'y sinasabi niya sa kanyang ama na hati sila sa perang naging panalo. Ayaw nito ngunit nagpumilit siya. Tay naman kung hindi sa tandang nabigay mo di wala rin itong pera. Ang 3 tandang na panalo natin ay lulutuin natin. Pulutan at pang-ulam. Tawagin mo lahat ng aking mga tsuhin at mga pinsan tay. Bibili tayo ng maraming inumin. Ay anong gagawin mo sa isang bihag na yan? May pagbibigyan ako tay. Ikaw na munang maunang umuwi. Bitbit itong ating bihag. Ihatid ko muna ito sa aking kakilala. Ay sige, pero umuwi ka kaagad Kailangan mo akong tulungan sa paglilinis nitong bihag. Ang dami nito. Saka ang gusto ko ikaw rin ang magtimpla. Ang sarap mong maglutong bata ka Hinahanap lagi ng panlasa ko ang timpla mong yon. So si tatay nang bola pa Opo tay, babalik ako kaagad. Diretso siya sa palayan bitbit ang kanyang tandang. Alam niyang nagtataka ang kanyang ama, ngunit hindi niya pwedeng sabihin dito ang tungkol kay Lark, ang kanyang kaibigang duwende. Iaalay niya rito ang kanyang unang panalo at hindi siya nagkamali dahil tuwang-tuwa ito nang makita ang tandang na bitbit niya. Kanina ka pa nakaabang? Nakita lang kita mula sa malayo. Parang nangangamoy panalo Oo, at itong unang panalo ko ibibigay ko to sa'yo. Pasasalamat dahil kung hindi sa mutya na bigay mo, hindi ako mananalo ng 4 na beses. Nakakatuwa naman. Pasya, hindi ko tatanggihan ng alok mong tandang. Ang sarap nito. Salamat ulit, Lark. Pinapangako kong hindi ko abusuhin ang pagkakataong binigay mo sa akin. Tutulong ako sa mga nangangailangan. Ikaw ba? Kung ano sa tingin mong tama gawin mo. Maraming matutuwa kapag nangyari yun. Ngumiti siya sa naging reaksyon ng kaibigang elemento. Gagawin niyang makabuluhan ng pagkakaroon ng anting-anting at walang ibang makakaalam na nagtataglay siya ng ganoong bagay. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Lark ay nagpaalam siya rito upang umuwi na. Tiyak niyang marami siyang kaanak ang naghihintay sa kanilang bahay. Pagkakataon din yon na makapag-usap-usap sila ng kanyang mga tiyo at kanyang mga pinsan. Sa tagal na panahon na wala silang pag-uusap dahil sa sari-sariling buhay na mayroon sila, halos hindi na nila alam ang buhay ng bawat isa. Malayo pa lamang ay dinig na niya mga pinsang nagbibidyoke, mga malulutong na tawanan, mga halakhak ng mga tiyahin at mga pinsang babae. Nagmukha tuloy may kasalan o kaarawan dahil sa sobrang saya ng bawat isa. Pagbungad niya ng pinto ay tinanong agad niya ang mga ito ng pabiro. Hala, anong meron? Bakit ang saya-saya? Saka bakit parang kumpleto kayo? Abay hindi ko pa sinasabi sa kanila anak, nagsidatingan na. Sinabi raw ng mga sabongerong kapitbahay na pumaldo ka 4 na beses kaya heto sila, nangihingi ng balato. Sus, yun lang naman pala. Oo naman, lahat may balato sa akin. Mas lalo pang nagiyawan ng mga yon. Tuwang-tuwa siya habang nakatingin sa mga kaanak niyang katulad niya ay sakto lamang din ang narating sa buhay. Kaya pangarap niyang maging isang Manny Pacquiao. Mula sa pagiging mahirap, naging isang bilyonaryong naiangat ang lahat ng pamilya mula sa kahirapan. Lahat ng mga kapatid nito ay nagkaroon din ng magandang buhay. Maging ang mga dating kapitbahay na naging saksi sa kanilang kahirapan. Mas lalakasan pa niya ang kanyang loob, ang kanyang paniniwala at manifestasyon. Hindi siya hanggang doon lamang dahil mas may mararating pa ang buhay niya.
Matapos ang araw na yon ay inumpisahan niya ang magandang pananaw sa buhay. Ang naiwang pera na panalo niya ibinili niya lahat ng maraming tandang, iba-ibang rasa at kalidad. Lahat ng mga ito'y magiging ganadores dahil iyon sa mutya ng tagom na bigay ng kaibigan niyang duwende. Walang may nakakaalam ng tungkol sa bagay na yon kahit pa ang kanyang ama. Minsan ay nagdududa na rin ito sa kakayahang mayroon siya. Umabot na sa 100 tandang ang kanyang alaga. Lahat ng mga yun ay napangalanan niya at walang kahit ni isa sa kanila ang nailaban niya na natalo. Nakita ni JR ang kanyang pagunlad kaya naging mainit siya sa mga mata nito. Nang hindi na nito matiis ang galit at inggit nito, ay ang kanyang asawang pinagdiskitahan at binugbog. Isang umagi dumating ito sa kanyang bahay na puno ng pasa ang buong katawan. Hindi niya alam kung maaawa siya rito o matutuwa. Simula ng lokohin siya nito'y nawala na ng lahat ng kanyang pagmamahal para rito. Kaya kung maaawa man siya bilang tao at bilang kapwa na lamang. Senti, binugbog ako ni JR. Galit na galit siya sa akin. Kaya ka pumunta rito dahil dyan. Gusto mong sabihin sa akin na binugbog ka? Senti, patawarin mo na ako. Gusto ko nang bumalik sa'yo. Hindi ko na kayang ugali ni JR. Nung una lang siya mabait. Nang dumaon ay lagi na akong binubugbog dahil sobrang siloso niya. Kaya gusto mong bumalik sa akin. Yan ang hindi na mangyayari pa, Lira. Pagkatapos ng ginawa mo. Sa tingin mo kaya magagawa ko pang makisama sa iyo sa iisang bahay? Hindi ako doktor. Sa ospital ka dapat dumiretso, hindi rito. Agad niyang isinara ang manukan sa harap ng bahay. Tinalikuran niya nang walang paalam ang kanyang dating asawa. Diretso siyang pumunta sa kanyang sakahan. Hindi ang palayan ng balak niyang puntahan, kundi si Lark. Wala siyang mapagsabihan ng kanyang sama ng loob. Ito lamang dahil si Lark lamang din na nakapagbigay sa kanya ng matinong payo. Sakay siya ng kanyang motorsiklo at pagdating sa basakan ay si Lark kaagad ang sumalubong sa kanya. Alam mo agad na pupunta ako rito Simbigat kaya ng bakal yung mukha mo. Masyadong halata. Parang gusto kong pumaslang Ang hirap magpigil. Ang hirap talagang maging mabait. Sus! Ang asawa mo lang pala at kabit nito ang pinag-aaksayahan mo ng buhay. Kawawa ka naman. Mag-focus ka sa maganda mong plano. Hayaan mong magsisi ang mga ganong tao. Yun na nga Nakapokus naman ako kung kailan nasa kalagitnaan na ako ng aking pagsisikap. Saka naman susulpot na parang kabuti itong walang hiya kong asawa. Marahil ay pinagtabuyan na rin ng kabit. Kaya hangad na naman niyang pumalik sa'yo. Alam mo, Senti, may pagpapatawad. Kailangan yun. Pero ang bumalik sa taong minsan nang nilagyan ng dumi ang iyong ulo, abay sandamakmak na gunggong ang kinain mo kapag nangyari yun. Hindi ko gagawin yun, no? Hindi na ako babalik sa kanya. Kahit anong mangyari. Tahimik na ang buhay naming mag-ama. Bakit pa siya babalik? Para bulabugin ulit ang aking buhay. Minsan lang ako nagpaloko. Hindi ako tanga kung akala niya. Tama. Ganyan ka dapat mag-isip. Yan naman pala Iyan ang kaibigan ko. Matalino. Magaling mag-isip. Niloloko mo pa ako Hindi Talagang matalino ka sa buhay, Senti. Ganyan dapat ang isang magaling sa buhay na mga lalaki. Mahabang kanilang naging usapan. Nilibang siya ni Lark sa mga usapang makabuluhan, mga parabola, at kung ano paman. Kalaunan ay nagpaalam siya rito dahil kailangan na niyang painumin ng tubig ang kanyang mga alaga. Magpahinga ka na rin. Tiyak na umuwi na yung babae. Wala na yun sa bahay niyo. Ang kapal naman ng mukha niya kung naroon pa siya gayong nilayasan mo na nga. Oo, tama ka. Tiyak na umalis na yon. Mahaba ang kanilang pag-uusap bago siya bumalik sa tahanan. Pagdating niya ay tahimik ang bahay. Wala kahit ang kanyang anak. Kanina pang uwian Dapat kanina pa narito ang anak ko. Sambit niya. Naghintay siya ng ilang sandali. Kahit kinakabahan ay pilit niyang iwinaksi ang isiping yon. Katatapos lamang niyang painumin ng tubig, lahat ng kanyang mga alaga ng patakbon lumapit sa kanyang ina. Nag-aalala itong sinabi na dinukot ang anak niya.
Nang, anong dinukot? Nasa paaralan ng aking anak. Natatawa pa siya habang sinasabi yon. Ngunit ikinuwento ng ina kung paano nawala ang anak nito. Kinuha ito ni JR ayon sa mga nakakita. Nagpanggap itong inutusan siyang sunduin. Patakbo niyang tinungo ang bahay ni JR sa bahay nito, ngunit wala ito roon. Nanginginig ang kanyang laman sa galit. Talagang inuubos ng lalaking yon ang kanyang pasensya. Wala man lamang siyang mapagtanungan dahil walang tao sa bahay, hanggang sa may dumaan na isang kapitbahay nito. Si JR ba ang hinahanap mo? Ay opo sana lo. Magandang araw po. Mano po, nasaan na kaya ang taong yun? Bakit parang abandonado na yung bahay niya? Nako, kay bait na bata naman. Kaawaan ka ng Panginoon, anak. Pero alam mo, si JR na hinahanap mo'y nagmamadaling umalis tangan ng bata. Ayan no, may iniwang sulat sa harapan ng gate nila. Sulat po niya yan? Para saan? At bakit dyan lamang niya ito iniwan? Yan ang hindi ko alam. Nakita ko lang kanina na nilagay niya bago nagmamadaling lumisan. Siguro may hinihintay talagang bisita yung taong yon. Patakbo niyang kinuha ang kapirasong papel. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang laman ng mensahe. Kung gusto mong makita muli ang anak mo, ibigay mo sa akin ang halaga na hinihiling ko, 100,000 piso. Yun ang nakasulat sa papel. Akyatan lahat ng dugo sa kanyang ulo pagkabasa ng sulat na yon. Talaga namang wala na sa tamang katinuan itong si JR. Hindi siya ganoon katanga para ibigay ang gusto nito. Buong tapang niya itong pinuntahan sa sinabing lugar nito kung saan niya gustong puntahan. Wala siyang dala kahit na ano. Sa gitna ng kanyang paglalakbay ay bigla niyang naisipan si Lark. Bakit nga ba hindi? Dito siya hihingi ng tulong. Siguradong hindi siya nito pababayaan. Agad niya itong tinawag. Isang munting usok ang bumuo sa kanyang harapan hanggang sa tuluyang bumulaga si Lark sa harapan niya. Lark? Bakit? Ano ba ang problema? Ang anak ko si Makoy nawawala. Kinuha ni JR. Ang sabi niya tubusin ko daw ng 100,000. Naloko na. Halika puntahan natin ng maturuan ng leksyon. Parang sumusobra na sa kahayupan ng lalaking yan. Halika na, sumampa ka sa likod ko. Wag na, hihintayin kita sa lugar na sinasabi mo. Pag-uwi ka nito'y bigla itong naglaho sa kanyang harapan. Natawa siya sa kanyang sinabi. Nakalimutan niyang para nga pala itong kabute na kung saan-saan lamang sumusulpot. Pagdating sa bukana ng sakahan ay agad niyang tinawag ito. Nandito ako. Nakaupo ito sa bunga ng unanong niyog. Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka nga. Saway niya kaya bigla itong naglaho at muling sumulpot sa kanyang balikat. Naiiling na lamang siya. Nasa kubo sila. Umiiyak ang anak mo. Doon ka galing? Mismo. Kinuha mo sana ang anak ko. Bakit ako? Anak ko ba yun? Anak mo yun eh. Ikaw ang kumuha. Pambihira. Tinakot ko pa niyan yung anak mo eh. Mukha pa naman yung matatakutin. Hindi na lamang siya tumugon pa. Nagpaturo siya dito ng daanan at malayo pa lamang ay nakatingin na sa kanya si JR. Nakapamiwang habang umihitit ng sigarilyo. Hindi mo naman sinabing nariyan si JR. Akala ko naman mag-isa lang ang anak ko. Sino bang kumuha sa anak mo? Di ba si JR? Malamang nariyan din siya. Ngunit siyempre, kayang-kaya kong bulagin yan. Hindi niya tayo makikita hanggang sa pagdating natin sa kanyang harapan. Ibig mong sabihin, hindi niya tayo makikita? Hindi yan. Hindi niya tayo nakikita. Bakit siya nakaharap sa atin? Naghihintay sa pagdating mo. Kanina pa yan nababagot. Kanina pa nga yan nagbumumura eh. Talaga ba? Kung ganito, na hindi naman pala tayo nakikita, mas mainam na paglaruan ng taong ito ng maturuan ng leksyon. Ikaw ang bahala. Kung anong leksyon ang ituturo mo'y manonood lang ako. Mas binilisan pa niya ang kanyang hakbang. Gustong-gusto na niyang paglaruan ng kirido ng kanyang asawa. Makakaganti na rin siya dito sa wakas. Malayo pa lamang ay dinig na niya itong nagsasalitang mag-isa. Nagmumumura habang bigkas ang kanyang pangalan.
Narinig niyang umiiyak ang kanyang anak at pinapagalitan ito ni JR. Tumahimik ka dyan at hindi ka makakalabas sa teritoryong ito hanggat walang 100,000 piso na kapalit mo. 100,000 mo mukha mo. Napalingon ito at inikot ang paningin. Nagtataka ito sa narinig. Wala itong nakikita na kahit na anino kaya napakunot ang noon nito. Bugok na yun. Kahit sa imahinasyon ko nagsisisi pa rin. Talaga lang ha? Muli niyang sagot kaya naman nagulat na naman ito. Paikot-ikot ito sa kinatatayuan niya. Hanep, sa tagal ko nang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ngayon ko lang naranasan ng ganitong halusinasyon. Pinaglalaroan pa ako ng aking isipan. Hayop na drogang yan. Tahimik siyang nakamasid dito. Sabi na nga ba niya't gumagamit nga ito. Kaya pala ang lakas ng loob nitong gumawa ng kasamaan. Ang pambubugbog sa dati niyang asawa, ang pagkidnap sa kanyang anak. Hindi normal na gawain yun ng tao. Dapat nga'y matagal na niyang ipinakulong ito. Ang pagkidnap sa kanyang anak ay isang malaking kaso. Kung hindi lamang siya natatakot na baka paslangin nito ang anak niya, oras na may makita itong pulis. Kaya mas mainam na siya mismo ang humarap dito. Sumenyas siya kay Lark. Inutusan niya itong paglaruan si JR habang kinukuha niya ang anak na si McCoy sa loob ng kubo nito. Agad ay yung sinunod ni Lark. Pinaglaruan nito ang nakalutang pa na utak ni JR. Kagagamit lamang nito ng droga kaya matindi pa ang epekto. Nagmamadali niyang pinuntahan ang anak niya. Papa. Shh! Hinaan mo ang boses mo, anak. Sinaktan ka ba ng taong yon? Hindi po, Tay. Mabuti kung ganun. Dahil oras na sinaktan ka niya, di lalang ng taong yun ang walang pasa. Tatay, kapalit daw ng kalayaan ko ay pera. Hindi daw ako makakalabas dito kapag walang kapalit na pera. Baliwan taong yun, anak. Huwag mo nang isipin pa tungkol dyan. Halika na, umalis na tayo rito. Papa, nasa labas lang siya. Mahuhuli niya tayo. Hindi, anak, magtiwala ka sa papa. Umawa ka lang sa akin, huwag kang bibitaw. Sinunod nito ang kanyang utos. Naglakad sila palabas ng sakahang yon habang patuloy na pinaglalaroan ni Lark si JR sa bakuran ng kubo nito. Papa, anong nangyari sa kanya? Bakit iikot-ikot siya? Baliw yata yung taong yun, nak. Kita mong dinukot ka niya para lamang pirahan ako. Wala sa matinong pag-iisip ang mga ganyang tao. Tumango lamang ito. Tahimik nilang tinungo ang nakaparada niyang motorsiklo na nakatalikod sa likod ng malaking puno sa gilid ng munting daanan. Nang paandar niya yun ay humarurot na ang takbo, ay saka lamang napatingin sa kanila si JR. Napamura ito habang sumisigaw. Natawa na lamang siya habang nililingon ito. Habol, JR. Dadalhin kita sa bilibid oras na gawin mo ang bagay na yan. Sigaw niya. Dire-diretso na siya hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Sakalang muling umiyak ang kanyang anak. Subalit tinuruan niya itong maging matapang. Ayaw niyang maging iyakin lamang ito. Sakto ring pagdating ni Mang Oka. Naku po, mabutit walang ginawang masama sa iyo yung lalaking yon. Tay, anong disiplina kaya ang pwede nating gawin? Nang sa ganun tumino naman ang taong yon. Nakakaubos na ng pasensya eh. Gusto mo bang gawan ko ng ritual? Anong ritual naman po, tay? Baka babalik naman tayo sa karma. Hindi yan. Babaliwin lang natin ang kaunti. Disiplina lamang sa kasamaan. Sigurado, tay, ha? Oo, kaya sabi ko sa iyo, aralin mo itong kaalaman ko. Medyo matanda na ako, anak. Sa henerasyon ngayon, masyadong kaunti na lamang ang may kaalaman sa ganitong bagay. Panggagamot at disiplina sa masasamang gawain. Ayoko nga, tay. Hindi ko kakayanin ng ganyan. Gusto mo ba akong mabaliw na lang? May mga taong may kakayahang magmana sa ama. Napabugan ng hangin si Mang Oka. Hindi na lamang siya nito pinilit pa. Dahil ang bagay na yun ay hindi ipinagpipilit sa taong ayaw. At sa taong walang kakayahan sa ganong bagay. Ayos na sa kanya na nabiyayaan ng mutya at isang elementong kaibigan. Nagkaroon naman siya ng pananaw sa buhay. At yun ay ang pagtulong sa mga kaanak. Para naman kahit paano ay magkaroon ng kabuluhan ng buhay niya sa mundo. Ngunit muli na namang susubukin ang kanyang pagkatao
Mismong kapatid na niya ang naiinggit sa kanyang narating. Kaya gusto siya nitong hilahin pababa. Pinalabas nito sa mga kababaryo nila na isa siyang mandarayang sabongero. Kaya siya palaging panalo'y may nilalagay siya sa kanyang tandang upang lasunin ang kalaban. Hindi rin niya alam kung saan inimbento ng kapatid niya ang paninirang puring yon. Pagkatapos niya itong tulungan noong maoperahan ng asawa nito dahil sa sakit nito, bato sa bituka na nangangailangan ng malaking halaga sa operasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang siya nito kung siraan. Senti anak, tanungin mo muna ang Kuya Eddie mo kung totoo nga bang siya ang nagpapalabas ng ganyang kwento. Malay mo hindi, di ba? Baka sinisiraan lamang din siya para mag-away kayo. Tay, noon pa man lagi nang mainit ang ulo sa akin ng taong yon. Kaya hindi malayong magagawa niya ang bagay na yun sa akin. Anak, kahit paano'y kuya mo pa rin yon. Naintindihan naman kita, Tay. Alam ko ang pakiramdam ng isang ama. Pero kalabisan na sa akin ang paninira niya. Wala nang nagtitiwala sa akin sa sabungan. Ang tingin nila sa akin ay isang mandarambong. Paano pa ang pagtulong ko sa iba ko pang mga kaanak? Alam ko na hindi siya nangangailangan ng tulong ko dahil isa siyang pulis. Pero kahit paano may naitulong naman ako sa kanya. Alam mo anak, ang ugali ng kuya mo ay namana niya sa aking kuya Nono. Yung kuya kong yun ayaw malamangan. Ganitong ganito ang Kuya Eddie mo. Dahil sa isa siyang profesional, dapat siya lamang ang may kaya. Yung mga walang narating kagaya ko na isang albularyo lamang, dapat nakayuko lagi sa kanya. Pangit na ugali sana ang ganito kasi magkadugo tayo. Wala namang lamangan. Dapat tulungan. Pero sadyang may mga taong may makitid na pangunawa. Kaya ang gagawin mo, patunayan mo sa mga tao na hindi totoo ang paninira ng kuya mo. Napabuntong hininga na lamang siya habang pilit na iniintindi ang pakiusap at pangaral ng ama. Hanggang sa mga oras na yun ay hirap siyang mag-isip kung paano mapapatunayan sa mga tao na hindi totoo ang sinasabi ng kanyang Kuya Eddie. Madalas lamang siyang nakatambay sa kanilang manukan. Madalas nakatulala. Ilang linggo na siyang hindi nakapunta sa sabungan. Tuluyan na siyang pinanghihinaan ng loob. Isang tanghaling tapat habang nakaupo siya sa kanyang kubo na nasa gitna ng kanyang malawak na manukan, ay biglang sumulpot sa kanyang harapan si Lark. Nabasa agad nito ang laman ng kanyang puso at isipan. Ano ba yan? Pinanghihinaan ka na ng loob. Sabi ko naman hindi ba? Susukatin ang pasensya at paniniwala mo. Ipakita mo ang tapang at lakas mo na mayroon ka. Huwag kang padaig sa mga paninira sa iyo. Walang katotohanan yan. Alam mo sa sarili mo ang bagay na yon. Kaya wala kang dapat na patunayan. Alam mo, Senti, parang ayoko nang tumulong pa. Maging mabuti ka at sa hindi may sasabihin pa rin sa iyo ang mga tao eh. Natural lang naman yun eh. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang kabutihan ay hanggang wakas. Ang kasamaan ay panandalian bagay lamang yan. Kaya lagi kang mag-isip ng positibo. Ngumiti siya rito. Magandang payo yon. Ang sarap pakinggan. Ngunit tila kay hirap namang gawin. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanya, abala silang nag-uusap nang biglang magsalita si Eddie sa kanilang likuran. Ang dami naman pala ng mga tandang na ito. Dakilang sugarol ka talaga, Senti. May mukha ka pa talagang ihaharap sa akin pagkatapos ng ginawa mo. Bakit naman? Inaano ba kita? Nako, paalam na Senti. Kausapin mo yung kuya mo. Baka manuno yan sa akin pag hindi ako nakapagtimpi. Pigil siyang natawa sa sinabi ng kaibigang elemento. Nakita niya ang biglaang pagkawala nito mula sa gilid ng kanyang mga mata. Wala siyang reaksyon dahil tiyak na pagkakamala na naman siyang baliw ng kanyang Kuya Eddie. Saka lamang niya ito binalingan. Ang kapal talaga ng mukha mo, Kuya Eddie. Wala ka na iambag sa buhay ko. Pero ako, malaki ang naging ambag ko sa buhay ng asawa mo. Hindi ko na dapat pang sabihin to, ngunit siguradong kailangan mong maalala. Para yun lang mayabang ka na kaagad. Wala akong pinagmamayabang, kuya. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa sa akin to. Bakit mo ako sinisiraan sa iba? Sinisiraan? Bakit hindi ba totoo? Paano ka nagsasabong ng walang talo? Hindi ba kahina-hinala? Ano?
Alaga ng demonyo yung tandang mo at ayaw mamatay-matay. Kuyom niya ang kanyang mga kamay habang matalim ang titig sa kanyang kapatid. Hindi niya alam kung paano siya magpipigil sa ganoong sitwasyon. Mabuti na lamang at dumating ang kanyang ama dahil kung wala'y tiyak na malaking gulo ang namamagitan sa kanilang dalawa ng Kuya Eddie niya. Bakit ka pa nandito? Eddie, umalis ka na para wala ngang gulo. Kaya lumalaki ang ulo nitong bunso mo. Simula pagkabata siya na lamang palagi ang mahalaga. Kita mo yung basakan. Sa lawak na yon sa kanya mo lamang lahat pinamana. Hindi totoo yan. Huwag mong ibahin ang usapan, Eddie. Ang ginawa mong paninira sa imahe ng iyong kapatid ang harapin mo. Paninira ka mo? Totoo naman yun ah. Palibasa ikaw ang nagbigay ng panlason para sa kalabang tandang ng anak mong walang kwenta. Tamo na, pati ako dinadamay mo pa. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang kaalaman? Si JR lang naman. Alam niya ang sikreto nyo, kaya wag mo nang pagtakpan pa ang anak mo. Sa tono ng pananalita mo, kuya, parang nahihimikan kung pareho kayong dalawang may sayad. Ibig din kayang sabihin niyan ay pareho kayong adik. Nagulat ito sa kanyang sinabi, hindi nakatugon at mabilis din siyang sinaway ng kanyang ama. Huwag ka nang gumanti pa sa mga masasakit na salita, Sente. Huwag mo nang patulan ng kuya mo. Ikaw, Eddie, umalis ka na rito. Pakiusap lang. Ako na ang humihingi ng katahimikan. Ayoko mag-away kayong magkapatid. Umalis ka na, kuya, bago pa tuluyang maubos ang respeto ko sa iyo. Matalim ang titig nito sa kanya, ngunit hindi na rin ito nagsasalita pa habang umahakbang patras. Biglang may dumulog na motorsiklo at sakay doon si JR nang biglang nilapitan ng kanyang Kuya Eddie. Sibat na tayo, nandito si tatay. Agad nitong pinaharurot ang motorsiklo matapos utusan ni Eddie. Kita mo yun, tay? May balak na masama ang dalawang yun kung hindi mo pa naunahan. Dalawa lamang kayong magkapatid na lalaki. Ang gusto ko sana'y magkaisa kayo. Pero bakit parang mas malala pa kayo sa mga hindi magkadugo? Pasensya na po, tay. Hindi ko gusto na bigyan ka ng problema. Pero anong magagawa ko noon pa man mainit na talaga ang dugo ni Kuya Eddie sa akin. Siguro may kulang sa pagpapalaki ko sa inyo. Siguro kasalanan ko ang lahat. Malungkot siyang napatingin sa ama. Hindi niya alam kung saan ito nagkulang. Gayong napakabait at responsableng ama naman ito sa kanila. Siya nga lamang itong tangat hindi nag-iisip ng tama. Abusado sa kabaitan ng ama, kaya tuloy hindi nakapagtapos. Kaya ngayon siya bumabawi. Hindi siya naging professional pero nagkaroon siya ng magandang buhay. Magandang swerte. Dulot ng mutya ng tagom na bigay ng kanyang kaibigang duwende. Tay, isa kang ulirang ama. Hindi nagtagumpay ang aming buhay kung hindi naging maganda ang pagpapalaki mo sa amin. Hindi ito tumugon at malungkot pa rin ang tingin sa malayo. Hindi pa siya tuluyang nakakabawi sa ama. Alam niya yun at marami pang kulang sa kanyang mga pagbawi. Kaya hanggat may pagpapala, hanggat nariyan ang kanyang mga magulang, ibibigay niya lahat ng bagay na sa tingin niya nakakasaya para sa mga ito. Muling nabuhay ang kanyang loob, wala siyang ginawang pandaraya. Kaya niya yung panindigan. Sa kabilang bayan ng Sabong, may kalayuan ngunit dahil sa isang misyon at katuparan ng kanyang plano'y walang alinlangan siyang bumiyahe patungo ron. Bago siya umalis ay pinainom muna niya ng pinagbabara ng mutya. Mahigit 1 oras ang biyahe ng motorsiklo, ngunit hindi yun alintana. Dahil ramdam niya ang pagiging panalo sa araw na yon. Pagdating sa sabungan ay naroon din ang ibang kababaryo niyang sabungero. May bitbit din ang mga itong tandang na panabong. May mga parinig tungkol sa kanya, ngunit hindi niya yun alintana. Ang malagay malinis ang kanyang konsensya. Wala siyang ibang dala maliban sa kanyang panabong, pera sa lugrohan at pustahan. At ang kanyang tangan lagi na mutya ng tagom. Ibinigay niya sa mananari ang kanyang panabong, nang sa gayon ay walang masabi sa kanyang ibang sabongero na naroon. Hindi niya inaasahan na darating ang kanyang Kuya Eddie kasama ang dating kaibigan na si JR. Mukhang bagong tira mga ito at lutang pa yata ang mga utak. Panakanak ang paggusot ng ilong habang nakangising kausap ang mga liyamador at mananari. Tahimik lamang siya sa tabi habang hinihintay ang panabong niya na ilalaban sa gitna. Alam niyang mapapansin din siya ng mga yon at hindi siya nagkamali
dahil napapalatak ang kanyang Kuya Eddie nang makita siya. Hindi pa ito nakontento at nilapitan siya nito. Ang tindi rin talaga ng amoks mo, Sente. May mukha ka pang magpakita rito sa sabungan. Sa bagay, malayo na nga ito sa atin kaya ang lakas ng loob mong pumunta dahil hindi alam ng mga taga rito na isa kang dakilang mandaraya. Wala akong ginagawang masama, kuya. Lalong hindi ako mandaraya. Nariyan ang aking tandang. Sa mananari ko pinaubaya. Siguro naman pwede mo na akong tigilan. Bakit? Alam ba ng mananari na may tanang laso ng iyong tandang? Ganun ba yun, kuya? Kung sakali mang may laso ng aking tandang, hindi kaya ako ang unang malason. Saka ang mananari na pinagbilinan ko nito. Hindi ito nakatugon. Saka ring paglapit ni JR na may pangiwi-ngiwi habang nagsasalita. Nandito na naman pala ang dakilang mandaraya. Naku JR, masyadong halata ang ginagawa niyong yan. Tumigil na kayo habang maaga pa. Masyado na kayong marami. Lalo ka na kuya. Hindi tayo pinalaki ng ating mga magulang para maging kahihiyan sa ibang tao. Abay, nakakapagsalita ka pa sa kuya mo. At daig mo pang isang ama. Kaya naman pala mainit ang dugo ng Kuya Eddie mo sa'yo. Sente, bida-bida ka nga pala talaga. Ang gusto mo ikaw lagi ang tama sa mata ng mga karamihan. Ano bang pinagsasasabi mo, JR? Kahit minsan hindi ko iniisip na lamangan ng mga kapatid ko. Walang hiya. Pinag-away mo kami ng Kuya Eddie ko. Tumahimik na nga kayo dyan, Sente, JR. Hindi tayo ang magsasabong kundi ang mga tandang. Nang mag-umpisa ang sabong ay dumistansya na siya sa mga ito. Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya ng pagsabihan na naman siya ng kanyang Kuya Eddie. Siguraduhin mo lang na wala kang gagawin dahil nakamata ako sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi na niya ito pinatulan pa. Ayaw niyang lumaki pa ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Tahimik siyang naghihintay sa laban ng kanyang tandang at nang dumating iyon ay mataman siyang naghintay kung paano talunin nang walang kalaban-laban ng tandang ng iba ng kanyang alaga. Nakita niyang inggit sa mga mata ng kanyang Kuya Eddie, ngunit hindi niya na iyon binigyan pa ng pansin. Pagkatapos ng unang laban, inilaban niya pa yung muli, hanggang sa nakaapat na panalo ang kanyang tandang. At nang panglima ng nilaban ito'y umurong ang kalaban, wala nang lalaban pa sa kanyang ganadores na tandang. Grabing katapang naman ng tandang na yan. Oo nga no, baka alaga yan ng engkanto. Hindi, tiyak ako may tangan na mutya ang tandang o di naman kaya yung may-ari. Tahimik siya nakikinig sa mga reaksyon ng ibang mananabong na naroon. Wala siyang reaksyon. Tahimik siyang naghihintay na iniabot sa kanyang panalo. Uuwi na lamang din siya upang masayang ibalita sa ama ang kanyang panalo. Matapos ibigay yun ay agad siyang tumalima bitbit ang kanyang tandang. Uuwi na sana siya nang biglang harangan siya ng kanyang Kuya Eddie. Yabang ah, porket panalo ng malaking halaga nagmamadali nang umalis. Nasaan ang balato ko? Walang imik siyang dumukot ng pera. Inabutan niya ito ng 10,000 pagkatapos ay tinalikuran na. Ngunit bigla siya nitong hinawakan sa sidsira ng kanyang damit. Ano pa kuya? Eto lang. Ang kapal ng kulay asul na panalo mo tapos ito lang ang ibibigay mo sa akin. Biglang lumapit si JR kaya mas lalong uminit ang kanyang ulo. Alam mo kuya, kaysa bigyan kita para sa bisyo mo, ibibigay ko na lamang sa 3 anak mo na nag-aaral. Mapapakinabangan pa nila ng gusto. Pagkatapos mo akong siraan sa maraming tao, magrereklamo ka pa sa 10,000 na binigay ko sa iyo. Pagkatapos sabihin yun ay agad siyang tumalikod. May mga sinabi ito ngunit hindi na niya yung binigyan ng pansin. Umuwi siyang masaya kahit pa maraming negatibong bagay ang nangyayari. Ganoon yata sa buhay. Hindi lahat ng tao ay gusto ka. Patuloy siyang lalaban sa hamon ng buhay. Patuloy siyang magpapakatotoo sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Pagdating sa bahay, isa na namang nakakadismayang eksena. Naroon si Lira at ang dahilan ay bibisita sa kanilang anak. Ayaw man niya ng presensya nito ay wala siyang magawa. Nanay pa rin ito ng kanyang anak. Kailangan niyang respetuhin ang bagay na yon. Habang nililinis ng kanyang ama ang kanyang biyag ay biglang lumapit sa kanya si Lira. Kung pwede sana, gusto kitang makausap.
Tungkol naman saan? Sa susunod na linggo na ang labas ko ng bansa. Oo, mabuti naman kung ganon. Oo, Senti. Nang sa ganun ay makatulong naman ako sa gasto sa pag-aaral ni Makoy. Kaya kong pag-aralin ng anak ko. Ayusin mo na lamang ang buhay mo. Oo, Senti. Kaya ako nandito, gusto kong humingi ng tawad sa mga kasalanan ko. Kung hindi man tayo magkabalikan, kahit sana bilang kapwa na lang at bilang ina ng ating anak. Oo naman, matagal na kitang napatawad. Pero sana huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa tayo dahil hindi na mangyayari yon. Naiintindihan ko, Senti. Kasalanan ko naman. Tapos ko na rin pagsisihan ng lahat. Ang mahalaga ngayon sa akin ay makapag-usap tayo ng maayos. Ngumiti lamang siya rito. Naging maayos ang kanilang pag-uusap. At bago umalis si Lyra ay binigyan niya ito ng pera para baunin patungong Hong Kong. Nag-apply itong DH at mabilis na natanggap. Kinuha nito ang pera na bigay niya at nagpasalamat. Masaya na sana siya dahil maayos na ang pagitan nila. Ngunit isang masamang balita ang dumating na makaalis na ito. O Kaloy, bakit napasugod ka? Tanong niya kay Kaloy na kapitbahay niya. Naroon ito kanina sa sabungan kaya nagtaka siya kung bakit kakaiba ang reaksyon nito sa muka. Oo, yung kapatid mong pulis mukhang wala ng buhay nang isugod sa ospital eh. Ano yung narinig ko? Mang Oka, galing ako sa kabilang bayan. Ibabalita ko lang sana na ang anak mong pulis mukhang wala ng buhay nang isugod sa ospital. Teka Kaloy, linawin mo nga yung sinasabi mo. Ano bang ginawa ng kuya ko? Silang dalawa nung adik na si JR, nag-away dahil gustong makihati sa perang mayroon ng kuya Eddie mo. Ayun, nagsaksakan silang pareho gamit ng tari ng inagaw nila sa may-ari. Naghatingin na silang dalawa ng kanyang ama. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng ama nito. Bigla siyang kinabahan. Kung hindi siya nagkakamali ay ang perang binigay niya sa kanyang kuya ang gustong hingian ng kalahati ni JR. Marahil ay gusto na naman bumili nito ng ipinagbabawal na droga. Salamat sa impormasyon mo, Kaloy. Ngayon din ay pupunta na kami sa ospital. Sige po, Mang Oka, Senti, iyan lang din ang sadya ko. Uwi ka nito bago nagpaalam. Mabigat ang kanyang mga balikat, ngunit para siyang nakalutang sa hangin. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pakiramdam niya'y kasalanan niya ang lahat. Dapat ay hindi na niya iniwanan ng kanyang kuya Eddie. Pagdating ng ospital ay may takip ng puting kumot ang kanyang kuya, maging ang kaibigan nitong si JR sa kanyang tabi. Itineklara na itong DOA o kaya'y patay na nang dumating. Kung tumino ka lamang sana sa iyong trabaho, hindi sana mangyayari sa iyo to, Eddie. Sambit ng nagtatangis na si Mang Oka. Todo ang pag-alo niya sa kanyang ama. Ewan ba niya, ngunit parang kinulang yata siya ng awa sa kanyang kuya. Hindi niya sinasadya yon. Marahil ay sobrang sagad na ng kanyang pasensya sa lahat ng mga ginagawa nito sa kanya. Matapos may proseso ang papeles nito sa ospital ay dinala na ito sa morgue. Matapos maimbalsa mo inuwi na ito sa bahay. Nasaktan ng mga anak nito dahil kahit papaano, ama pa rin ng mga ito ang kanyang kuya Eddie. Nangako na lamang siya sa bangkay ng kanyang kuya na siya nang sasalo sa lahat ng mga responsibilidad nito. Hindi man lamang tayo nabigyan ng pagkakataon na mag-usap, kuya. Kung naging matino ko lamang sana, hindi sana mangyayari to. Ngunit ganun talaga ang buhay. Hindi natin kontrolado ang lahat. Patuloy ka na lamang sa iyong paglalakbay, kuya. Ako nang bahala sa mga anak mo. Aniya sa harap ng kanyang pinaglalamayang kuya. Maging ang kanyang amay pinayuhan niya. Ganon talaga ang buhay. Walang permanente sa mundo. Kaya kailangan gumawa ng tama. Matapos ang libing ng kanyang kuya ay nagpatuloy ang kanyang pangarap. Hindi iyon para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng kanyang mga kaanak. Hindi man siya naging swerte sa buhay may pamilya. Patuloy naman siyang tumutulong sa kanyang buong angkan. Iyon na lamang ang kanyang naging misyon sa buhay, ang maging responsableng tiyuhin, ama, anak at kapatid sa lahat. Ganyan yata ang buhay,
Hindi lahat ay binibiyayaan ng magandang pamilya, ngunit naging malalim dapat ang pangunawa. Hanggang dito na lamang po ang kwento natin mga ka-DM, pero bago po tayo magpaalam ay tatanungin ko po kayo kung ano ang natutunan nating moral lessons dito sa kwentong ito. At tatanungin ko na rin kayo kung kayo po'y nasa katayuan ni Senti. Ano po yung magiging desisyon nyo sa kanyang asawang si Lyra na tumraidor sa kanya? Bibigyan nyo pa po ba siya ng ikalawang pagkakataon na magkabalikan kayo? O katulad ni Senti na hindi na? O mas lalong magagalit at hindi na talaga kakausapin kahit kailanman? Kayo po mga ka-DM, ano po yung gagawin nyo sa mga ganong sitwasyon? I-comment nyo naman po sa ibaba. At sa mga bago pa naman dito sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe at bilang suporta na rin dito sa atin. Yun lamang po.